What's up everyone? It's me again, Mark Paragas, and it's been a while. I think it's been 1 month bago tayo nakapag-upload ulit. And kung mapapansin nyo, nandito tayo sa NAIA Terminal 3 for another vlog. And we have an international flight, pero syempre mamaya ako nasasabihin yun. So ngayon, I've decided guys na palagi nga naman tayong nandito sa NAIA Terminal 3, pero parang wala pa akong vlog ng like talagang getting around the airport. Yung papakita ko sa inyo kung ano bang meron dito, kung ano i-expect nyo, at kung ano yung mga siguro step by step guide on what are the things that you need to do or prepare kapag nandito kayo sa NAIA Terminal 3. Kasi we're gonna fly via Cebu Pacific. Yun muna yung magiging vlog natin, tapos sunod-sunod na, tapos saka ko na, mamaya ko na, or sa next vlog ko na sasabihin kung saan tayo pupunta, okay? So by the way guys, wait lang. So by the way guys, kapag meron kayong international flight, you should allot at least 4 to 5 hours. Nandito na dapat kayo sa airport. And then kapag domestic flight naman, dapat mga 3 or 2 to 3 hours. Marami namang tatambayan guys sa loob kapag just in case na paaga kayo. And mas okay na mas maaga kayo sa malate kayo, diba? Maghabol kayo sa oras. And syempre, pwede nyo rin anticipate yung mga traffic, baka yung masiraan or whatsoever. And ang maganda dito guys, kapag pupunta kayo ng airport, marami kayong options. Pwede kayo magdala ng sarili nyo sasakyan, or mag-grab or mag-taxi. So by the way, dito sa airport guys, meron silang 3 parking spaces or parking lot. Meron ditong tinatawag na multi-level parking, merong outside parking, at saka yung extension outside parking. So yung multi-level guys, doon sa dulo, kapag dito sa departure hall or departure area, dinire-diretso nyo, meron doon sa dulo na parking entrance, yun yung multi-level. And then sa tapat naman nito mismo sa baba, nandun yung outside parking. And then bago kayo umakyat ng departure area na to, nandun yung extension na tinatawag nila, extension parking. Ang parking fee guys ay for 24 hours 300 pesos, and every succeeding hours ay 15 pesos. Kung ang flight niyo guys is during business hours, I would suggest not to bring any car kasi for sure punuan yung mga parking dito. Plus kung holidays, wag nyo nang asama magkakaroon kayo ng parking space. And then siguro kung mga madaling araw naman yung flight niyo, katulad nga dito wala masyadong tao, pwede siguro kayo magdala ng sasakyan. Pero yun nga, ang parking fee dito ay 300 pesos for 24 hours, and then 15 pesos every succeeding hours. If ever naman hindi kayo lalagpas guys ng 24 hours, bali yung magiging first 3 hours niyo is 40 pesos, then again 15 pesos naman every succeeding hours. Aside from the parking lot ng mismong NAIA Terminal 3, meron naman tinatawag na park and fly, which is medyo hindi naman banda dito, siguro mga 2 or 1 to 2 kilometers from here sa NAIA Terminal 3. And yun naman guys, meron silang shuttle, mag-aano sa inyo, magdadala dito back and forth, going and back to NAIA Terminal 3. Tapos yun nga lang, mas mahal siya kasi parang private na ata yun. I think nasa around 400 plus 24 hours. Pero syempre lalagay ko na lang dito yung ano, yung amount kung magkano kapag ini-edit ko na to, tapos makita kung magkano talaga, para at least mabigay ko sa inyo yung specific parking rate. If ever naman hindi kayo magdadala ng sasakyan, sabi ko nga may options kayo mag-taxi or mag-grab. Ang maganda dito guys, katulad ko, I'm all the way from Quezon City. Good thing merong Skyway na, sobrang nakatulong talaga yung Skyway para mas mapabilis yung punta nyo dito sa airport. Sakay lang kayo, book lang kayo ng Grab, tapos make sure guys na kapag magbubook kayo, yung drop off ninyo is malinaw na NAIA Terminal 3 departure. Kasi nangyari na yun sa akin, one time na mali ako, parang nabook ko ata arrival. So buti na lang, nakita ko agad, kasi kung hindi, sa baba kayo ihahatid. Though, may daanan naman guys, going here sa departure hall, pero mas okay na yung ihahatid talaga kayo sa mismong departure area, di ba? Hindi na kayo aakyat baba. Expect nyo lang kapag magdadaan kayo ng Skyway, aside from the regular fee or regular rate na makikita nyo doon sa booking app, meron din guys na toll fee na kailangan yung bayaran. And ang total niya from Quezon Ave going here ay 299 pesos.
dito sa labas ng NAIA Terminal 3, if ever meron kayong mga kailangan habulin na flight at kailangan magstay kayo dito around the area, or may mga layover kayo siguro mga 12 hours and you're looking for a place to stay, maraming hotel na dito guys sa tapat mismo ng airport. Karamihan sa mga hotel dito pwedeng may shuttle service or may direct access going here sa airport guys. Pakita ko sa inyo. Katulad yan guys, Belmont Hotel. Tapos may isang hotel dito guys. Tapos ayan o, may connecting talaga siya going here. Nakakatuwa, di ba? Tapos on this side naman, merong Mega World. Tapos may Savoy Hotel. Ayan. Tapos ito, pwede kayong mag-Airbnb kung gusto niyo. Tapos may McDonald's doon. Dito guys, yung departure, drop off niyo kapag pupunta kayo dito. Tapos, madaling araw guys, ayan, may mga habal-habal na naghihintay. Kunwari, kung magsusundo kayo or maghahatid kayo, mukhang pinapayagan naman. Kasi kung business hours, tapos nandito kayo, expect nyo na lahat yan from there, going here, punuan. Ayan, kaliwa, ay di, kanan, wala masyadong sasakyan. Tapos itong kaliwa ko, wala masyado. Aside from doon, kunyari nandito na kayo, meron ditong total of, I think, 8 gates na pwede nyo pasukan. Kahit saan dyan guys, kahit anong flight niyo. Ayan, mga gate 5, gate 4, 3, 2, 1. Tapos dito naman sa kabilang side, ang gate 6, 7, 8. So again guys, pwede kayong pumasok kahit saan gate. Dati kasi, meron yung security scanner. Kaya ang tendency, humahaba talaga yung pila kapag maraming babiyahe. Pero ngayon, good thing, tinanggal nila para naman mabilis. Papakita nyo lang guys yung inyong passport, flight ticket ninyo para papasukin kayo. Kasi hindi sila nag-aalaw sa departure hall ng mga walang flight. So ang ginagawa ko guys, kapag may flight ako, nagpapahatid ako sa gate 4, 5 or 6 sa dulo kasi yung gate 1, gate 2, gate 3, yung mga tao kasi nag-uumpukan. And by the way guys, if you're gonna fly via Cebu Pacific, yung pinaka gate 0, basta yung unang-unang gate is siya, dedicated for Cebu Pacific passengers. If ever may babiyahe kayo, pwede na kayong bumaba doon. Sobrang lapit lang. And ayan sakto guys, may papalapit sa akin na shuttle service ng Park and Fly. Kung mapapansin nyo, ayan. And a Park and Fly. Yay! Okay, so that's it here dito sa labas. So tara, pasok na tayo. Tapos pakita ko sa inyo kung ano yung unang-una yung gagawin pagpasok nyo ng airport if meron kayong international flight. So ayan guys, nakapasok na tayo. And ang bubungat sa inyo dito sa gate 6, pag pinasukan nyo yung Bay A. Tapos ayan na yan, B, C, D, E. Make sure lang na alam nyo kung saan yung inyong airline. And dito naman guys, meron din sila mga monitor where you can monitor your flight. Ang flight pa kasi natin guys ay 3:45 AM. So nandito tayo as early as 10 PM. Para ayun, nagbigay talaga ako ng time, nagalat ako ng time para makapag-vlog tayo. And make sure na palagi kayong tumitingin dito kasi pwedeng mag-change yung status ng mga flight ninyo. So, tayo ay basta tayo. Umila ko na sasabihin kung saang bansa tayo. Basta open na yung gate natin. And then, bago kayo guys pumunta sa gate ninyo, magbabayad muna kayo ng travel tax. And ang maganda dito, every counter from start ng B, C, D, E, ayan, dulo, pwede na kayo magbayad ng travel tax dyan amounting to 1,620. If international flight kayo ha. Kapag domestic, you don't need to pay for any travel tax. And ayan. So tara, magbabayad tayo. So ayan guys, we are done sa travel tax. And again guys, travel tax is amounting to 1,620. And wala namang pila. By the way, pwede naman kayo magbayad agad ng travel tax guys. After nyo mag-book ng ticket niyo kahit saang airline, may options kayo. Pero yun nga lang, kapag nagbayad kayo online, meron siyang 50 pesos na admin fee. So I would suggest dito pwede kayo magbayad. Ayun mga wala masyadong tao. Yan. Tapos doon, every yan guys, every counter from letter B to letter E. So ngayon, kapag nakapagbayad na kayo ng travel tax, pwede na kayo dumiretso sa mga airline counters ninyo para mag-check-in. And may mga airlines guys na nag-aalaw ng online check-in.
at least I think 48 hours up to 4 hours before your flight kapag international, and then 48 hours up to 1 hour before your flight kapag domestic. And ang maganda sa Cebu Pacific, meron din sila mga kiosk dito na pwede kayo mag-self check-in. And by the way guys, going back sa travel tax, kasi di ba maraming nagsasabi sa atin na ang init-init sa airport, ang daming aberya sa airport, ang pangit ng airport, saan napupunta ang tax? Ayan, nag-research ako. Ayan, alam nyo ba guys, ang travel tax, ang 50% is naiiwan sa TIEZA to fund yung mga tourism infrastructure. Tapos yung 40% din napupunta sa CHED, Commission on Higher Education. And then yung 10% naman is NCCA, National Commission for Culture and the Arts. Yun nga, yung mga National Museum and so on. Just in case lang na ayun, mga nagtataka kayo kung saan napupunta yung mga travel tax na binabayad nyo amounting to 1,620, doon siya napupunta. And by the way, I just watched yung video ni Senator Raffy Tulfo na parang inilalakad niya na alisin na yung travel tax. So we'll see, diba? Why not? May mga exemption pala guys itong itong travel tax. If ever kayo yung mga OFW, tapos Filipino permanent residents na sa ibang bansa, tapos mag-i-stay kayo dito ng less than 1 year, ayan, exempted pa rin kayo. Tapos yung mga 2 years old and below, exempted sa travel tax. And alam nyo ba guys na ang travel tax din ay nare-refund if ever ma-cancel yung flight niyo, or worst case scenario, ma-offload kayo. Okay, so ang next natin gagawin guys, mag-check-in na tayo. Pupunta tayo sa counter ng Cebu Pacific, which is ito sa kabilang side, E16 to 30. After nun, syempre sabi ko nga sa inyo, diba, our video for today is getting around the airport. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyo pang gawin after nyo mag-early check-in or mag-check-in. So again, nakapag online check-in na tayo, meron na rin tayong seat kasi yung kinuha natin sa Cebu Pacific is Go Basic. So may kasama na siyang seat, yung standard lang, hindi yung mga premium. Ayan, wala masyadong tao, in fairness. So tara guys, i-check-in na natin itong ating luggage. Normally, mahaba ang pila ng mga standard check-in. Pero kapag nakapag-online check-in kayo, meron kayo separate line where nakalagay na lang is bag drop. Katulad nito, may bag drop ng domestic international. Tapos meron din silang online check-in na bag drop for domestic. So yun guys, if ever rin na pupunta kayo dito, make sure na alam nyo yung pila ninyo para since nakapag-online check-in naman kayo, hindi nyo na kailang pumila ng mahaba. A few moments later. So ayun guys, nakapagano na tayo, check-in, and wala masyadong pila. Nakakatuwa. Parang ang sarap, ang saya-saya pag ganito yung mga flight, mga madaling araw. Kasi yung flight natin guys is 3:45 AM. So currently it is 11 PM pa lang. Wala masyadong tao. And for sure sa immigration, wala rin masyadong tao. So anyway, after guys ng mga airline counters, meron ditong mga money exchange kung kailangan nyo na magpapalit, currency exchange, meron dito mga ATMs kung kailangan nyo ng cash. Tapos nandito na rin actually yung domestic scanner, yung mga security scanner para going to your boarding gates, and also yung immigration for international, pero syempre mamaya na tayo pupunta doon. So ang gagawin nyo guys, if ever kunwari mga nagugutom kayo, may options kayong umakyat. Ang way nyan is may mga escalator. Hanapin nyo lang, hanapin natin. Tapos sa taas maraming mga fast food. May Jollibee, merong McDonald's, merong 7-Eleven. Kaya kung nagugutom kayo, pwede kayong kumain. Kung hindi kayo nagmamadali so regardless kung domestic, yung mga flight niyo or international, pwede kayong umakyat. And then, sa dulo-dulo ng airport na to guys, kung may mga kasama kayo na hindi naman lilipad, pwedeng magtumambay dito. So ito yung domestic ko, sa likod ko. Dito sa departure hall, hindi na sila pwedeng makapasok. So dulo-dulo lang. Or pwede yung makasama sa taas kung kakain kayo. Pero dito sa departure hall, ang allowed lang is talaga yung mga passengers. So ito guys, yung immigration, wala masyadong tao. Pero syempre, mamaya na tayo dyan. So ito yung escalator na sinasabi ko going up.
Ayan guys, maraming shops dito. May Body Works, merong Adidas, may Victoria's Secrets. Tapos doon sa dulo guys, yung Jollibee. Tapos dito naman sa kabilang dulo, yung McDonald's. Ayan. Hello. So tara, puntahan natin. Tapos merong, basta maraming restaurant dito. So again guys, kahit kunyari yung mga kasama ninyong naghatid sa inyo or susundo, pwedeng pumunta dito. Tapos ang daan ninyo sa gilid. Ayan, may 7-Eleven. Tapos may bilihan na pasalubong. And then McDonald's sa likod. Tapos may nakikita ko ditong food hall. Ayan, merong Army Navy, may Max's, may Via Mare, may Chowking, may Tim Hortons. Ayan guys. Ayan, meron din dito sa kabila. And ito yung way. Ayan, pwede kayong mag-escalator. Pwede rin naman kayong mag-elevator guys. Ayun. Tapos yan, may Mary Grace, may Rax, may Tenya. O diba? Nakakatuwa. So yun nga guys yung sinasabi ko. Pwede kayong pwede kayong pumunta na maaga dito kaysa naman malate kayo. Kasi marami kayong tatambayan bago kayo pumunta sa mga boarding gates ninyo. Tapos pwede nyo rin masilip yung immigration kung mahaba pila or hindi. Then yan, pwede kayong tumambay pa dito. And ito guys, sa food hall. Yan, nandito rin yung runway na nakita natin from yung hotel. Newport pala, World Resorts and Hotels. Ayan. Check pa natin dito sa dulo. Meron dito guys transit lounge. Wings. Pwede kayong dyan, tumambay. Tapos meron ditong spa. Merong spa kung gusto nyo magpahinga, kung gusto nyo magpamassage. Tapos merong Wings Transit Lounge, ayun, at saka ito. Kunyari kung may layover kayo, ayaw nyo nang lumabas ng airport, ayan. And then may mga airport lounges din dito guys. Pads, nandun ang Marhaba. Though may daanan dito, pero syempre not allowed. Lalo na kung may mga international flight kayo, kasi kailangan nyo pa rin dumaan ng immigration. So ayan, ito yung pinakadulo, McDonald's, dead end na. And actually guys, kahit sa loob, after ng immigration or after ng security scan, meron pa rin mga mga restaurant and mga fast food na pwede kayong tumambay. So marami kayong options na talagang pwedeng gawin dito. Kaya hindi kayo mawawalan ng gagawin. Okay? Nasa level 4 tayo ng airport. Ang level 3 is yung departure hall. Ang level 1 is yung arrival. Yung second floor guys is more an office ng mga airlines. Tapos guys, kapag galing kayo dito sa 4th floor, tapos babalik na kayo ng departure hall, kailangan nyo syempre i-present yung inyong boarding pass and then passport to validate na kayo yung passengers para papasukin kayo. So yun yung gagawin natin, bababa na tayo, pasok na tayo ng immigration. Kasi basta nakakatuwa, kasi nga wala masyadong tao. So siguro yung mga upcoming flights natin, piliin natin yung yung madaling araw, like between 2 AM hanggang 4 AM na flight. Parang ang gandang-ganda. At saka maganda guys, yung mga ganito na maaga kayo, hindi kayo yung nahahassle, yung nagmamadali talaga, takbo dito, takbo doon. So yun yung maganda, kaya kailangan talagang mag-alat kayo ng oras pag pumunta kayo dito. Hanapin lang natin yung escalator pababa, kasi ayoko maghagdanan. Hindi rin naman kayo agad makakababa guys, kasi may bantay. Ayan guys, dito na tayo bababa. Thank you. Bago kayo dumating ng immigration, make sure na nag-fill out na kayo ng e-travel form. Pakita ko na lang sa inyo ulit, ipa-flash ko dito yung website or yung link sa pin comment or description para naman hindi na kayo ma-hassle mag-fill out pagdating nyo dito. You have the options na mag-fill out ng e-travel 72 hours before your flight. Basta bago kayo makarating ng immigration. Though hindi nyo naman kailangan ipakita. Again, hindi nyo kailangan ipakita yung QR code kasi automatic na kapag nag-register na kayo or nag-sign up na kayo or nag-fill out na kayo, automatic, mapupunta na yun sa kanilang system. So, andito na tayo guys. Pakita ko sa inyo.
kunyari pagdating nyo dito lang yung time nyo na makapag-fill out. Scan nyo lang yung QR code na yan. And then just follow the instruction. Syempre, papakita ko sa inyo dito yung screenshot. Walkthrough ko kayo kung paano mag-fill out. And all Filipinos going out and going back to the Philippines are required to fill out the e-travel. Kahit infant, kahit bata, lahat. Basta lalabas kayo ng bansa at saka papasok kayo ng bansa, kailangan nyo mag-register at mag-fill out ng e-travel. Okay? So since guys hindi allowed mag-video at mag-take ng picture sa loob, so syempre stop na natin to. Stop na natin tong kalokohan na to. Tapos kita tayo sa loob. So bali after ng immigration guys, merong security scanner na i-scan yung mga bags niyo, mga hand carry luggages ninyo, and make sure na lahat ng gadgets nasa hand carry. Tapos ilalabas nyo yung mga laptops, mga mobiles, phone, kailangan na sa labas ng bag, or iPads and so on. So mamaya sabihin ko sa inyo pagdating natin to. Okay, so immigration muna tayo. Check natin kung ilang oras or ilang minutes aabutin yung immigration natin, and then kwento ko rin sa inyo syempre kung ano yung experience natin. So again guys, international departure, tapos immigration, then domestic departure. Ayan, wala nang requirements dyan. After yung pumasok, security scanner, and then boarding gate na. Dito naman immigration muna, tapos security scanner, and then boarding gates. Okay, so let's go. So punta na kayo guys sa etravel.gov.ph. If ever wala pa kayong account, I would suggest to sign up and register para you can put your basic information like your name, birth date, passport number, home address, and so on. Para every time na magpipill out kayo ng eTravel, yung flight details na lang ang ninyo ilagay at nasa site na yung inyong basic information. Once nakapag-login na kayo guys, ito yung landing page ninyo. I-require din kayo mag-upload ng picture, kahit anong selfie picture tulad nito, and andyan na yung inyong full name, passport number, and travel history. So every time nalilipad kayo, always select new travel declaration option. Next page guys, may options kayong i-register yung sarili ninyo or family members ninyo. And kung lalabas kayo ng bansa by air, eroplano, or sea, barko, cruise, etc. Sa ilalim naman niya, make sure na departure ang pipiliin nyo kapag lalabas kayo ng Pilipinas, at arrival naman kapag papasok kayo ng Pilipinas. I just need to emphasize this one guys, kasi marami nagkakamali dito. Kahit ako mismo nagkamali. Kaya ang ginawa ko, gumawa na lang ulit ako ng bago. Dito, ang magiging basis natin is ako mismo yung passenger. Kaya pipiliin ko yung for me, and once done, click continue. Next page naman guys, from the top, select from the drop down options kung ano yung purpose ng travel ninyo. Syempre tayo is holiday, pleasure, vacation. Travel type should be air passenger kasi mag-aeroplano tayo. Next is your flight information. Make sure na may copy kayo ng flight details ninyo kasi hindi nyo ilagay yung name ng airline, flight number, airport origin, kung saan airport kayo manggagaling, at date ng departure. Kasama na dyan yung country of destination, airport or yung name ng airport of destination, date of arrival, and date of return, or kung kailan ang alis ninyo sa bansang pinuntahan ninyo, plus yung address kung saan kayo mag-stay dun sa bansang yon. And I would suggest guys na reviewin nyo muna yung mga nilagay ninyo bago nyo i-click yung next. Though may options naman kayong bumalik if ever may na-miss kayong information. Next page naman guys is yung currency declaration. So dito sa part na to marami masyadong kinakabahan at hindi alam kung magde-declare ba sila or hindi. Sobrang dali lang nito guys. If ever may dala kayong cash on hand na more than 50,000 pesos, i-declare nyo. If ever less than 50,000 pesos dala nyo yung cash, then click no. Hindi dyan kasama yung savings niyo, credit cards, debit cards, and so on. Basta cash on hand lang ang usapan, mapa-dollar man yan or kahit anong currency, basta total of 50,000 pesos, meron kayo, declare yes. Basta less than 50,000 pesos, declare no. Kapag nakapili na kayo, either nag-no or yes man kayo sa currency declaration, on this page, need nyo mag-sign and click on next. Kung may kasama naman kayo na family member, may options kayo na sila na ang mag-fill out on their own or kayo mag-register para sa kanila sa page na to. So since solo lang tayo mabiyahe, just click on next. Kapag wala kayong family members na kasama, may lalabas ditong small window and tatanungin kayo kung are you sure you're not traveling with a companion, then click on yes. Next page guys is yung summary ng inyong information, kasama na yung inyong flight and travel details. Make sure na reviewin nyo muna to lahat ng nilagay ninyo. And if you're satisfied, click on next.
then you will have na your QR code. Magpapadala yan guys ng copy sa inyong email address, but you have the options naman na i-screenshot yan. Again, you don't really need to show that to the immigration officer kasi papasok na yun sa kanilang system at alam nila kung nakapag-fill out kayo at hindi. If ever naman tatanungin kayo sa mga airline counters ninyo, pati na dun sa pagpasok ng immigration, may mga security staff doon, tatanungin kayo kung may e-travel na kayo, then just say yes and you're good to go. Okay guys, so we are done sa immigration and sa security scanner. So guys, di ba nga wala masyadong tao sa immigration? Siguro mga 3 minutes lang yung pila natin. Tapos wala pa as in walang tinanong. So siguro nga nakatulong talaga yung meron tayong international flight almost every month. So ayun. And dito naman sa security scanner, kapag may mga 100 ml and up kayong mga liquid, i-confiscate guys. So make sure na nasa check-in nyo siya, or hindi naman kaya is less than 100 ml yung bottle, pati yung laman, para i-allow sa hand carry. So after ng immigration and security scanner, nandito na tayo sa mga boarding gates. Make sure lang na aware kayo kung anong boarding gates ninyo, pero tayo kasi mas maaga pa. Naloka ako, walang tanong na. Time check guys, 11:31 pa lang. Ang flight natin 3:45 AM. So paano na? So anyway, don't worry kasi after ng immigration guys, sabi ko nga sa inyo, after ng immigration, security scan, and then boarding gates, where dun sa mga boarding gates, kung mapapansin nyo, ayan, meron dito mga bilihan ng pagkain, mga chips, mga snacks, grab and go, mga coffee shop doon sa likod, may mga fast food, and then boarding gates, more boarding gates. Tapos since maaga pa, talagang nag-alat tayo ng maaga guys, para ang gagawin natin for the next video ay mag-airport lounge experience tayo guys. Yay! Yun ang favorite natin, di ba? Airport lounge. And then ang gagawin natin guys, ang maganda kasi yung isa sa mga credit cards natin nagkaroon ng airport lounge access this year lang. So gagamitin natin siya and i-check natin guys kung makakapasok tayo, not just one airport lounge but at least 3. Sabihin ang sugapan naman, no? Hindi, kasi yung next video natin guys, yung next vlog natin is airport lounge experience, yung Marhaba, Pugs, and also yung A-Lounge, para naman may comparison tayo. Check natin kung ano yung mas masasarap na pagkain, kung ano yung magandang tambayan, at kung ano yung chill at saka tahimik. So again guys, I think yung ating getting around the airport video is at least napakita ko sa inyo kung ano yung mga i-expect ninyo kapag nandito kayo sa airport, and then yung mga pwede nyo gawin. Tapos again guys, yung ating immigration experience is walang tinanong. Pinakita ko lang yung ating passport and boarding pass, and then that's it. Pinicturan, tapos diretso na tayo sa security scanner, and then after nun, ito na tayo sa boarding gates. Ayan, so ang gagawin muna natin guys is pupunta tayo ng airport lounge at magko-compare tayo ng mga airline language. Ang airline lounges guys, yung Pugs, yung A-Lounge, and also yung Marhaba Lounge is nasa 4th floor. Ayan, sundan nyo lang yan. Ayan, airline lounges. Tapos dito rin. So, itatry natin guys, yung ating credit card. Meron siya dito sa Marhaba at saka sa Pugs. Tapos, tatry natin yung last, yung A-Lounge, which is first time nating makakapasok dyan. Pero check natin, baka naman sarado. Ayun siya. So, silipin muna natin guys. Ayan guys, actually napaka-convenient at saka napaka-laking advantage kapag yung mga credit cards ninyo is may privilege or may free access sa mga airport lounge. Kasi katulad niyan, yung hindi kayo tatambay, marami kayong pwede kayong tumambay ng up to 3 hours dito. So, check natin. Ayun guys, so open siya.
And open si A Lounge, pero since first time nating matatry ito, mamaya na tayo pupunta dyan. So ang gagawin natin, muna tayo, marhaba. Ayan, marhaba tayo. Finally, makakalipad ulit tayo after 1 month. Wala tayong wala tayong vlog. And by the way guys, kasi dapat 2 weeks ago nasa Siquijor tayo. Nagkataon na bumagyo, yung bagyong Karina. So matik na cancel yung flight natin. And then ang maganda doon, kapag si Cebu Pacific yung nag-cancel ng flight, yung binayad nyo sa flight is may options kayong i-rebook or travel fund. So ang ginawa ko, since wala pa akong idea kung kailan ko siya pwedeng magamit ulit, in-travel fund ko muna para siguro next month makapag-secure tayo. Pero itutuloy pa rin natin yun guys, kasi yung accommodation natin sa Siquijor, nakapag-down na ako ng 50%, kaya kailangan siya magamit. And good thing, pinayagan naman tayo na i-rebook siya, pero on hold muna. Hintayin nila kung kailan yung date na pumunta tayo para magamit natin siya. And then yung tour natin dapat sa Siquijor is nakapagbayad na rin ako. So nakapag-down na rin ako, and sabi ko nga na may bagyo. So baka after a month pa tayo makapunta ng Siquijor. The good thing about it is mababait yung tour guide na kinuha natin, pati yung sa accommodation. And then sa Cebu Pacific, syempre for safety, di ba? May bagyo, hindi naman pwedeng ipilit dahil baka mapahamak pa tayo. So anyway, yun yung nangyari, kaya wala tayong masyadong vlog. And itong pupuntahan natin, yung itong international flight natin, medyo pa to, last year ko pa guys na book, and finally makakapag-international travel ulit tayo. And basta natutuwa ako guys, madaling araw, wala masyadong tao, ang tahimik. Ay, by the way, domestic to domestic to. Ito, ayan, may harang, yun yung international. So anyway, punta na tayo doon. And yun lang guys, yun lang yung may i-share ko getting around the airport. So at least alam nyo again kung ano yung gagawin nyo kapag nandito kayo, hindi kayo maliligaw. Ito pa, share ko lang, ang maganda kasi guys kay Cebu Pacific, nagpapadala siya ng mga notification, mga email, mga pre-flight reminder, tapos mga before flight, basta mga before flight reminders guys. Ilan yon, yung mga pag-fill out daw ng e-travel, tapos yung mga requirements na kailangan yung pilapan dun sa bansang pupuntahan ninyo, and then yung mga bawal sa pag-check-in, at saka yung mga reminders na pwede na kayo mag-online check-in. Diba? Cebu Pacific, every month na lang may flight tayo, so ano na. So ayun guys, nakakatuwa. So that's it guys, again that's really it for the getting around airport video. And next video natin is yung mga airline lounges or mga airport lounges na meron dito sa NAIA Terminal 3, para naman kapag may mga credit cards kayo na may privilege or may free access, pwede kayong tumambay dito at hindi nyo magiging problema kung pupunta kayo ng maaga dito sa airport. Okay, so that's it guys, and don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs natin. And also you can follow my other social media accounts. Meron tayong Facebook, meron tayong Instagram, and also meron tayong TikTok, pero wala pa akong ka-post sa TikTok kasi iniisip ko pa kung paano ba ako magpo-post at paano ako magsisimula. So yun lang guys, see you on my next video.